Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente. Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Ang SIPCOR po na siya pong nagme-manage ng kuryente or yung power provider sa Siquijor ay pag-aari pa rin po ng Villar Group of Companies. Paano po pag hindi po na-achieve yung target po ng Prime Water? Tignan muna po natin. Bigyan natin sila ng chance. Although marami na nagrereklamo sa Prime Water, bigyan natin sila ng chance. Dahil ang sabi naman po nila, sila yung naglilingkod sa bayan. Thank you po. Maraming salamat, Sam. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, mukhang decided talaga si Pangulo na papanagutin yung SIPCOR kung hindi makakatugon doon sa problema. At anong hakbang, yung posibleng hakbang, Yusek, yung pwedeng gawin ng pamahalaan kung sakasakaling hindi makatugon ang SIPCOR doon sa obligasyon nito? Sa ngayon po, binanggit po natin, mabilis ang pagtugon sa problema para po maibsan ng dinaranas na hirap ng mga kababayan natin sa Siquijor. So, dahil nasa ilalim na ng state of calamity ang Siquijor, maaari na po maggamit ang calamity fund para sa agarang aksyon at para mabawasan din ang delay sa implementasyon ng mga proyekto at mapigil din po ang labis na pagtaas ng presyo ng bilihin. At yun nga po, yung mga genset po ay ipapadala. Yan po ang pinakamabilis na maisagawa ngayon para maibsan po ang kahirapan ng ating mga kababayan sa Siquijor. Yusek, for the record, sino po ba may-ari ng SIPCOR? Ang SIPCOR po, kung saan po nakakaranas, kung sino po yung nagmamanage at nagmamayari, Ang SIPCOR po, na siya pong nagmamanage ng kuryente or yung power provider sa Siquijor, ay pag-aari pa rin po ng Villar Group of Companies. Ang SIPCOR ay pag-aari rin po ng Villar Group of Companies. At kaya po minamadali po ng Pangulo na makausap po ang SIPCOR para sa mas mabilisang pagtugon sa problema. Dahil kung tutusin po, hindi po ito bagong problema. Dapat noon pa po ito natugunan. Ang sabi nga po nila, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. We hope that they will not abandon their obligations to their friends in Siquijor. Yusek, follow-up lang. Gaano na ba katagal yung problema doon sa Siquijor? Okay. Tayo po ay nagpapaimbestiga pa dahil mukhang matagal-tagal na rin po ito. Kaya nga po nag-declare na po ng state of calamity at meron po akong records dito at ibibigay ko na lang po sa inyo siguro ang mga detalye. Good afternoon po, Yusek. Yusek, nabanggit niyo po pwedeng makansela yung kontrata, pero what violations or consequences pa po SIPCOR may face for failing to provide 24/7 power supply, and what case can be filed? Also po, na-assess na po ba, masasabi po ba that Siquijor is losing millions of money dahil po sa crippling power crisis? Sa ngayon, hindi ko po masasabi yung pinakadetalye kung ano ang maaaring solusyon. Dahil definitely po, ang gobyerno ngayon ang tumutugon para maibsan ang problema sa Siquijor na supposed to be dapat hindi po sinasagot sana ng gobyerno dahil nga mayroong private companies na dapat or kooperatiba na dapat at tumutugon sa problema ng mga kababayan natin sa Siquijor. Pero ngayon ito ay papasanin ng gobyerno. Karagdagang gastos sa kapabayaan ng iba. So, titignan na lang po natin ang mga detalye patungkol po dito. Sa LUA, before the midterm elections, President Marcos has ordered an investigation into the operations of Prime Water. So may update na po ba dito? Ongoing pa rin po ba yung investigation ng LUA at may commitment na rin po ba yung Prime Water para ayusin yung kanilang serbisyo, at least even for the province of Bulacan po? Ayoko pong pangunahan pero most probably malapit-lapit na po na makapagbigay ako sa inyo ng detalye patungkol dyan. Hindi po ito tinutulugan pa, lagi naming fina-follow up
ang pag-iimbestiga dito. Bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon, baka po ilabas na po namin. May timeline po ba na binigay si Presidente sa investigation? Ayoko po magsabi by next week, pero basta medyo malapit na po. By next week. Basta malapit na po. Salamat, Pia. Next question, Maricel Halili, TV5. Ay, ma'am, magandang hapon po. Ma'am, ano po yung masasabi ninyo dun sa naging hakbang ng Senado last night to remand yung articles of impeachment at ibinalik po sa Kongreso? Mensahe ba ng Pangulo? Wala po, alam naman natin, ulitin natin, kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan. Ang Pangulo po kasi, kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente, ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, at maibsan kung ano pong paghihirap ang narasin sa ngayon, kung ano nangyayari sa Senado, dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. But, ma'am, as a lawyer, aren't you concerned of the worries of other lawmakers na that this might lead to constitutional crisis? As a lawyer, opinion ko na to ha. Okay. For me, depende po yan eh. Depende. So, ang pagre-remand back, dahil yan naman ang pagdesisyonan nila, may punto po kasi na kung meron lang sila naguguluhan, they can ask the House of Representatives, ano ba to? Certified ba to? Kasi when you say it's a certified, may verification at naipasa yan, consider dyan na may presumption yan of regularity. Ba? So, it can be an issue during the trial if they want. Pero to remand back, kung ano man yung kanilang adhikain, hindi po natin masasabi. Pero since nasa kanila man yung po yung jurisdiction, ang Senado na po talaga ang maaari mag-decision siya. Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po sa impeachment. May nasabi na po ba si President or ang palasyo sa usap-usapang dismissal ng impeachment? Tsaka, did he ever express any concern on the political effects he may face? Political effect that over he the may impeachment? face. Opo. Ito naman, parang it will give a negative impact to the President because of the dismissal of the complaint against VP Sara. Ganun po ba yun? Hindi, I'm just clarifying. Pero negative impact kung madi-dismiss. Unang-una po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Yung naaayon lang po ang paggamit ng procedure at rule of law para ito sa taong bayan, para sa interes ng taong bayan. So wala po tayo nakikitang ano bang negative impact na mangyayari sa Pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang pagtatagisa ng talino sa debate dito sa Senado. So kung ito may madismiss, sabi nga po natin, taong bayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila during the impeachment trial. Impeachment of follow-up question, Ivan Marina. Sige. No, not impeachment. Babalikan ko lang yung sinabi nyo kanina, yung you challenged SIPCOR na kung sinabi nyo walang iwanan, sana wag iwanan ng mga tao sa CQ or something like that. Clarify ko lang ho, ito ba in reference to
Senator-elect Camille Villar's statement thanking the Vice President for her support? In general, dahil pagkaibigan ka, nagsaserbisyo ka, hindi ka lang dapat para sa kita, para pagsilbi ka sa taong bayan. At ang dapat, ang lahat ng mga pinagsisilbihan mo, ituring mong kaibigan. So kung ikaw ay magiging kaibigan at magsisilbi, tuparin mo. Thank you. Salamat, Ivan. Si relate impeachment, si ano muna, si Eden Suarez Santos pala. Sorry. Okay lang. Yusek, yung, regarding po dun sa impeachment pa rin, sabi niyo po, kailangan sundin yung procedure, yung konstitusyon. Dapat po ito rin nang sundin ng Kamara Representantes kapag ka po nag-file ng impeachment complaint against the President po. Kasi di ba merong i-file before yung Duterte Youth, pero hindi po binigyan ng pansin or hindi na po napagtuunan ng pansin ng Kamara na isa po doon sa kinu-question din ni Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda pong itanong nyo yan sa spokesperson ng House of Representatives. Hindi po natin saklaw yan. Thank you. Maraming salamat, Eden. Last question, Christian Rosores, Radyo 630. Ma'am, balik lang po ako dun sa SIPCOR kasi nabanggit din po sa report na nagbabayad naman pala yung local authorities doon sa SIPCOR. Meron po bang figure kung magkano yung nalugi from the LGU side dahil nagbabayad sila at the same time hindi na fulfill yung duties ng SIPCOR dahil nga po nag-cause ng malawakang blackout? Sa ngayon po, hihingin ko po yung pinakadetalye. At ongoing pa po kasi yung investigasyon, yung mas malalimang pag-iimbestiga. Kapag ka po tayo ay nagkaroon ng pinakadetalye patungkol po dito sa pag-iimbestiga, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Good afternoon, Yusek. Meron na po ba tayong priority bills for the 20th Congress? Actually, marami po. Meron po mga priority bills na pag-usapan po to sa nakaraang LEDAC, Common Legislative Agenda. Nandito po, unang-una, siyempre, unahin po natin yung National Government Rights Sizing Program at amendments to the Right of Way Act. Dalawa lang po ito sa pinakamahalagang dapat sana na ipataguyod na dahil malaki pong bagay kapag ito'y naisa batas, malaking bagay po ito para sa gobyerno. Nandyan din po yung The Konektadong Pinoy Act at pati po yung the amendments to the Universal Healthcare Act. So, ilan lamang po ito. Marami po kasing batas na nais na maipasa, pero yan na po muna ang aking maibabanggit dahil yan yung pinaka-importanting dapat sana na maipasa. Sa wage hike naman po, Yusek, the DBCC just released a position paper warning against the legislated across-the-board minimum wage hikes of 200 pesos and 100 pesos. Last time, the president said he needs to weigh pa the economic impacts of this. So, does this mean po na the DBCC's study, does that reflect po the stance of the president? Sa ngayon po, tatanungin ko yung Pangulo kung kanya na pong nabasa yung sinasabi. Dahil sa ngayon, ako personally po, wala pa po akong kopya nung yung sinasabi. Pero hindi ko pa po kasi naitanong sa Pangulo ang patungkol dyan. Baka po, pag nagkaroon kami ng pagkakataon, maitanong ko po yung tanong na yan at ibibigay ko po agad sa inyo ang tanong. Ang sagot. And last question na, if lawmakers pass the bill tonight, may chance po ba na ma-veto ito ni President since essentially alter ego niya po ang mga DBCC heads and mukhang hindi sila sang-ayon sa wage hike. So, Hindi ko po masasagot sa ngayon. Kailangan mabasa pa rin po ng Pangulo ang mga detalye patungkol dyan. Kung ito naman po yung makakabuti sa mga manggagawang Pilipino, malamang ay maayunan ng Pangulo. Pero sabi po niya, kailangan po talagang aralin bago siya sumang-ayon. Kasi marami pong stakeholders concerned na dapat din pong madinig sa parte na yan. thank you, Yusek. Thank you, Chloe Fofana.